Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at sa mga nanonood sa live stream, isang mapagpalang umaga din sa inyo. Ngayong umagang ito, kayo po ba ay pinagpala? Amen. So sa ating pong pagsimula, tayo po ay manalangin, tayo po ay tumayo at i-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, at wala kang katulad, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na Ikaw ang Diyos. Mabuti at walang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa araw na to, Panginoon, at kami ay patuloy mong pinagpapala ng buhay, ng kalakasan, O Diyos. At patuloy mo, Panginoon, na nakarating ditong safe and sound ang bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, sa oras na to, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Sa iyong banal na presensya, O Lord, ina-acknowledge namin ang iyong presensya manahan sa oras na to, Panginoon. Patuloy namin ina-acknowledge ang banal mong Espiritu, O God, na mangusap sa umagang ito, Panginoon, mula sa aming pagsimula hanggang sa pagtapos mamaya, O Lord. Let it be, O Lord, ng iyong Holy Spirit, O Lord, mag-manifest sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Sa magdala ng iyong mga salita, Panginoon, let your anointing be upon of here, O God, O sino man, Panginoon, ang magtatayo dito, Panginoon. Let your anointing, O God. Father God, i-bless mo ang mga musician, O God. I-bless mo, Panginoon, ang song leaders, O Lord. I-bless mo ang lahat ng nandito na ikaw ay mapurihan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Walang ibang mawalatian ngayong umagang ito, O Lord, kundi ang pangalan mo, Panginoong Isos. Kundi ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, O Lord. Salamat po, Panginoon. Let your Holy Spirit, O God, na makasama namin ngayong umagang ito, O Lord. Ikaw ang maitanghal. Ikaw ang mapurihan. Ikaw ang maitaas, O Diyos. Let your precious blood cover in this place, O Lord, na walang gawa ng kaaway magde-distract sa aming gawain ngayong umagang ito. In the mighty name of Jesus. Father God, bless everything to us, O God. Bless ang panambahan ngayong umagang ito, O Lord. Pagpalain mo ang magdala ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang mga tainga, O Lord, na makarinig kami, makakain kami at makbusog kami sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo namin ito'y tinataas aming amang nasa langit. Sa iyo, Panginoong Hesus, ang kawalatian, kadagalan at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. So happy Lord's Day po sa ating pong lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating pong Panginoon? Hallelujah! So bago po muna tayo mag-start, so may babasahin po muna akong verse sa Ephesians chapter 1 verse 18. So sabi po dito, open the eyes of their hearts and let the light of your truth flood in. Shine your light on the hope you are calling them to embrace. Reveal to them the glorious riches you are preparing as their inheritance. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. You deserve the praises, the glory. Hallelujah. Open our hearts, open our eyes, Lord. Let it shine upon each and every one of us. Hallelujah, O God. We praise your name. Hallelujah. Let's open our hearts, praising Him.
and papalakpakan natin ang ating Panginoon. Yung best na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Revelation chapter 4, verse 8. Day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. Yes, Lord. This morning, O Jesus, we will lift up your holy name and we will declare that you are far more precious than anything else in this world, O God. Come on, church. Patuloy na nating alayan ng ating Panginoon ng isang buhay na pagsamba. Let us sing His holiness. Let us declare His holy name in this place. Come on, church. Oh, we welcome you, Holy Spirit, to move in this place right now. Come on, let us worship our Lord. Let us worship His holy, holy name. Come on. Hallelujah. Oh, Jesus. I want
lift up your holy name in this place, oh Jesus. Oh Jesus, you are holy, holy God. You are holy, holy Jesus. Nothing compared to your name, oh God. For you are worthy, you are worthy to be praised. Oh Jesus, come on, let us continue to lift the name of Jesus in this place. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, we bless your holy name. We bless your holy, holy name. Oh God, oh God, we bless you. We bless you. We bless you. We bless your name. We bless your name. Holy, holy is the Lord. Minsan pa holy, 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 holy is the Lord. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. Be lifted up, be lifted up. Come on, lift your praises unto Jesus. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. Lift the name of Jesus. Hallelujah. We lift your name. We lift your name, oh Jesus. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. Praise your name. Praise your holy, holy name. Oh Jesus, most worthy, worthy of all our praises. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we magnify your name, oh Jesus. We extol your name. We exalt your name, oh Jesus. Our Lord and Savior, oh God. Our holy, holy Lord. The most worthy of all our praises, oh God. Holy is your name. Holy are you, Lord God Almighty. We praise you, we honor you, and glorify your name, oh Jesus. Jesus. Hallelujah. To you alone all the glory, honor, and praises belongs to you, oh our holy God, holy Jesus. Hallelujah. Praise, praise your name, praise your holy name. Hallelujah. Full Life Community Center International Church announcement. Prayer intercessor of every family, every day at 9 p.m. Sige po, handa po natin ang Bible ating mga study kaloob. every day. Corporate prayer meeting every
every Wednesday at 7 p.m. with video message. Revival service every first Friday of the month at 7 p.m. with video message. Women's Empowerment Service every second Sunday of the month at 3 p.m. Youth Fellowship every third Sunday of the month at 3 p.m. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at 7 p.m. Okay po, bago natin ihulog ang ating mga kaloob sa Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos, dakila ka at wala kang katulad, Panginoon. You are holy, O Lord, hallelujah. Karapat dapat ka, Panginoon, sambahin at purihin, O Diyos. Karapat dapat kang balikan sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos, walang katulad, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon. Ang bawat isa, Lord, ay hindi mo pinabayaan at iniwanan, O Lord. Salamat sa pagtugon sa mga pangailangan, Panginoon, ng bawat pamilya, ng bawat mga kapatid ko, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Sa oras na to, Panginoon, patuloy naming inilapit sa iyo ang mga kaloob na to, Panginoon. Ang mga love offering, ang mga tithes offering, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kamay na patuloy na nagsisikap na magbalik sa iyo, O Diyos. Na, O God, salamat, Panginoon, dahil tapat ka na Diyos, nagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga hindi makabigay ngayon, Lord, na next Sunday, Panginoon, ay makapagbalik at makapagbigay sila sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo ang walay trabaho, Panginoon, pagkaroon sila ng trabaho, O Diyos. Pagpalain mo ang mga negosyo, O Lord, ang mga may trabaho, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ibuhos ang mga pagpapahala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Palain mo ang offering na to, ang tithes, O Lord, upang may magamit sa sambahan na to, Panginoon, sa iyong iglesia, O Lord. I-bless mo, O God, hallelujah. Sa iyo namin itinataas ang papuri at pasasalamat sa lahat ng mga blessing na receive namin, O Diyos. Sa iyo ang kawalhatian, kadakalaan at pagsamba, O Lord. In Jesus' name, Amen. Ngayon po ay oras na po sa ating pagkaloob. So magandang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day po. Tayo po ngayon na magkakasama. Tayo po yung naatasan ng ating pastor upang mag-share ng salita ng Diyos. So binabati ko po ng Happy Lord's Day yung ating mga kapatid sa Santa Rosa. Sa Joshua Group po, sa pamumuno po ng ating mga kapatid na Sister Cherry and Brother Wawi Dictado. Ganon din po yung ating mga kapatid sa Ginayangang Quezon. So, ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa bawat isa. At tayo po ang muling magkakasama upang magbigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Happy po ba ang lahat? Amen. So, dapat sa everyday is a new beginning. May panibagong pagpapalang inahanda ang Diyos sa atin. Sabi nga po, di ba, yung yesterday, magandang nangyari. Kung ano yung nangyari yesterday na maganda, higit na maganda ang mangyayari sa araw na ito. Amen po ba? Amen. So tayo po ay nasa series na You Are Blessed for More. Di ba po? Yan po yung tinuturo ng ating pastor. So ngayon po, tayo po ay mag-aaral sa, ang key text po natin ay makikita natin sa Genesis chapter 15 verse 1 to 21. So buong chapter po yung aking babasahin para po lubos nating maunawaan yung itinuturo po ng Biblia. Sige po, samahan niyo po akong basahin.
Genesis chapter 15, verse 1 to 21. So sabi po dito, after these things that the word of the Lord came to Abram in a vision, "Fear not, Abram, I am your shield, your reward shall be very great." But Abram said, "O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus." And Abram said, "Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir." And behold, the word of the Lord came to him, "This man shall not be your heir, your very own son shall be your heir." And he brought him outside and said, "Look toward heaven and number the star. If you are able to number them," then he said to him, "So shall you be offspring be." And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. 7. And he said to him, "I am the Lord who brought you out from Ur of Chaldeans to give you this land to possess." But he said, "O Lord God, how am I know that I shall possess it?" He said to him, "Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, and turtle dove, and young pigeon." And he brought him all these, cut them in half, and laid each half over against the other. But he did not cut the bird in half. And when bird of prey came down on the carcasses, Abram drove them away. 12. As the sun going down, a deep sleep fell on Abram, and behold, dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said to Abram, "Now know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not there, and be servant there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possession. As for you, you shall go to your father in peace, and you shall be buried in a good old age. And they shall come back here in the 4th generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete." When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, "To your offspring I give this land, for the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, and the land of Kenites, the Kenizzites, the Cadmonites, and the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, and the Amorites, the Canaanites, the Girgasites, and the Jebusites." Ang Diyos na po ang magpapala ng kanyang mga salita ayon sa ating pagkabasa. So ito pong buong chapter na ito, makikita natin, meron na po siyang title. Di ba po? Ang title nito ako po ay bumasa sa English Standard Version. So ang title po dito ay God's Covenant with Abram. Yan po yung title. Pero po ngayon, binigyan ko po siya ng title na mismong kinuha ko sa kanyang key text, sa kanyang scripture. Eto po, "Your reward shall be very great." Amen po ba? Sabi, you are blessed for more, and your reward shall be very great. Amen po ba? Amen. So sabi po dito, sige po, yung pinakayan po yung key text. Pero yung bibigyan po natin ng konting linaw yung reward. Kasi matagal na naman po natin naririnig yung reward at commonly alam na natin yung word na yan, di ba po? Kasi yung iba nakakakuha ng reward. Ang sabi po sa reward, sa Oxford po ako tumingin, "A thing that you are given because you have done something good. You work hard." Sabi, you have done something good. Gumawa ka, may ginawa kang maganda. Kaya ka binibigyan ng reward. Yung iyong pagpapagod at yung pagpupunyagin mo sa sarili mo, binibigyan tayo ng reward. Pero meron pong isang quotes akong nabasa. Sige po. Eto po. Kasi originally, nakikita natin kung saan nanggaling ang reward.
Man gives you the award, but God gives you the reward. Bakit po? Ang kayang ibigay ng tao award. For example, sa mga estudyante, anong binibigay na award? Recognition, nire-recognize sila, di ba? Last po tayo ay nagkaroon ng, dito sa school, meron po tayong recognition. Yung nag-graduates ang mga estudyante natin. And recognize natin yung mga high honor, with honor, yung mga achiever. Yan yung binibigay ng tao. Sa mga employee, anong binibigay? Ano po? Best employee, loyalty employee, perfect attendance. Yan lang po yung nare-receive natin sa tao. Yan yung kayang ibigay ng tao sa film. Anong binibigay? Best actress, best actor, best support team, best director. Yan yung mga award na nare-receive ng tao. O yung mga businessman, meron din niyang mga plaque. Meron din niyang binibigay ang tao. Sa mga athlete, syempre, first place, second place, ano pa po, champion, meron niyang trophies, and meron niyang medal. May gold, may silver. Mans give you a award. But God gives you a reward. Bakit po? Originally, sa Diyos nang galing ang reward. Because sabi ng key text, you're great, ano pong sabi? Your reward shall be very great. Originally, ang reward galing sa Diyos. Hindi yan mismong nagsimula sa tao. Yan ay galing sa Diyos. Ang binibigay ng Diyos, in every you have done something good, God gives you a reward. And your reward shall be very great. Sige po mga kapatid, tapikin niyo yung inyong katabi and say the name. For example, Cyrene. Tapikin niyo sa shoulder niyo. Cyrene, your reward shall be very great. Sige po. Sa live streaming po. O ano pong sabi? Ano pong sabi? Masaya ba? Di ba? Ang sabi ng Diyos sa iyo, your reward shall be very great. Aariin yung inyo yan, tatapikin nyo sa shoulder. Parang, hey, Nova, syempre kasali ako, walang kayo lang ang nagtapik. Ako nang tatapik. Sabi ng Diyos, hey, Nova, your reward shall be very great and you are blessed for more. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Sige po, what we should do to have a very great reward. What we should do, mga kapatid. Kanina ang sabi, ang reward ay you have done. Big sabihin, may ginawa. O what we should do. Yan po yung ating objective. And dito mismo sa ating scripture na binasa, makikita natin kung ano yung ginawa ni Abraham. Kilala po natin si Abraham, di ba? Siya po ang ating forefather. Siya yung tinawag ng Diyos. Di ba po? What we should do to have a very great reward, meron pong isang quote. Ito pala yung aking Na-excite ba ako? Mukhang ako na-excite sa pagtuturo. Hindi po. Sabi po, sa isang quote ni, si Ralph, si Ralph Ramson. Hindi lang po nakasama. Kay Ralph Ramson po yung quotes. Ang sabi niya, before reward, there must be labor. You plant before you harvest. You sow in tears before you reap joy. Tama po. Amen. Sabi kanina, yung reward, you have done something good. Work hard. So before you reward, there must be labor. Meron talagang gagawin. Hindi ka basta bibigyan ng reward, mga kapatid. Meron tayong pagtatanim. You plant before you harvest. At habang kang nagtatanim, hindi po agad yan tutubo. Hindi po yan basta sisibol na lang o tinanim mo na yung buto, okay na. Hintahin mo na lang mag-harvest. No, meron pa po yung gagawin tayo. Ano pa, pagising sa umaga, didiligan mo. Ibig sabihin, meron ka pang gagawin. And after nun, meron ding pain. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, there must be pain. Meron po. Meron talagang sakit. Meron pong mararamdaman because we are human. Meron tayong emotion. At sa bawat pag-atake ng ating mga kapatid, na yung ating mga nakakasalamuha, meron talaga tayong maririnig na hindi maganda sa ating, na hindi natin tanggap.
pero po yun ang magpapatibay sa atin. Kasi sabi you sow in tears before you reap joy. Alam nga naman, joy lang ng joy, wala. Paano mo yun na-appreciate, di ba? Kung wala ka namang, before, wala kang pagsisumikap, hindi ka nasaktan, bago ka nakaranas ng joy sa iyong puso. Yan po. Yan po ay isang quote lang po ni Ralph Ramson. Sa Biblia, kilala natin si King David. Bago siya nagka-reward, ano pong ginawa ni David? Before King David is a shepherd. Bago siya naging king. Di ba po? Shepherd siya, isang pastol Pero, bakit? Nirewardan siya ng Diyos? Because, ang sabi, si King David cared about what God cared. Kung ano yung binibigyang halaga ng Diyos, yun yung binibigyang halaga ni David. Ano pa po? He desire what God desire. Kung ano yung desire ng Diyos, yun yung ginagawa ni King David. Kaya siya, binigyan ng Diyos ng reward na maging second king of Israel. Kilala na po natin kung sino yung first king, di ba? Si King Saul. Kung saan yung direction, yung commandment ng Diyos, inignore niya. Kaya si David tinawag na a man after his own heart. Sapagkat he desired what God desired. He cared about what God cared. Yun po dapat ang ating gawin. Hindi yung selfishness ang ating ipairal. Walang reward na makukuha doon, mga kapatid. So parang tulala kayo. Natutulala ba kayo? Simple lang po tayo ngayon. Tayo po ay mga Pilipino. Pilipino po ang ating tinuturo. So ayan po. Pero what we should do to have a very great reward? Kayo ba ay may mga aksyon, moves, step na ginagawa para makakuha ng reward? Of course, di ba? May gagawin ka. Sa estudyante, bago maging magna cum laude. Di ba? Sobrang hindi na siya hindi na siya nagbibigay ng extra time para sa mga friend. Ang focus niya, bahay, aral. Di ba? Yung kanyang time, dahil gusto niya ma-achieve yung pagka-cum laude, syempre, yun ang focus niya. So tayo, anong focus? Sabi ng Diyos, meron siya. Pangako yan ng Diyos. Your reward shall be very great. What is your action? Mga kapatid, eto po yung ginawa ni Abram. Dito po, una po ginawa ni Abram, ayan po, makikita po natin sa screen, what we should do to have a very great reward, go follow God's voice. Sabi po, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Ang sabi, fear not, Abram. I am your shield, your reward shall be very great. At first, God guaranteed Abram. Bakit? Sabi fear not, Abram. Go! He gave assurance. Di ba po? Sabi fear not, Abram, go! Fear not, Nova, go! Sabi ng Diyos before si Abram nag-go, may assurance. Sabi fear not. Ano bang fear not sa mga anak? Pasasabihin niyo sa mga anak niyo, huwag kang matakot. Sige, punta ka doon. Sige, kaya mo yan. O, di ba? O, ang sabi ng Diyos kay Abram, fear not, Abram, go! Ano pa? Abram, I am your shield. Go! Hindi ka pag-go, pag sinabi ng Diyos sa'yo, your very great reward shall be yours. Hindi ka pag-go? Amen po ba? Nakukuha niyo po? Ang sabi ng Diyos, anong ginawa ni Abram? Sabi, go, follow God's voice. Fear not, Abram, go. Pakinggan mo, Abram, go. Yung assurance mo, nakasakasama mo ko, kahit saan ka magpunta, you can go, Abram. Ano pa? I am your protection, go. Diba? Hindi ka pag-go, pagdating ng dulo, sabi, your reward shall be very great. Baka tumakbo ka na, mga kapatid. Amen po ba?
Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. So yun po, si Abraham, sumunod siya sa Diyos sapagkat dininig niya, sinunod niya ang tinig ng Diyos. Kasi may assurance eh. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Makakago ka. Masusunod mo ang kalooban ng Diyos kasi and God is able to make all grace abound to you. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos so that having all sufficiency in all things at higit pa sa lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos dahil alam niya na sa mabuti ka lumalakad. Sa kanyang katwirang ka lalakad. Bakit hindi niya ibibigay yun, mga kapatid? Ang sabi nga, di ba, hingi natin sa Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything, according to His will, we hear us. May kumpiyansa kang humingi sa Diyos. Bakit? Dahil lumalakad ka sa kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Si Abraham po, may kumpiyansa siyang lumakad, gumawa ng aksyon, sapagkat alam niya ang Diyos kayang ibigay lahat ng hihingi niya, sapagkat sabi ng Diyos fear not huwag ka matakot. Sa iyong paghakbang, pag tinawag ka ng Diyos at humakbang ka na, huwag ka na pong titigay, sabi ng Diyos fear not. Isang step, sabi ng Diyos, fear not, Abraham, go. Abraham, I am your shield, go. Bakit di ka pa makakalakad, mga kapatid? Tatlo na nga binibigay ng Diyos. Sa bawat, ilang step po ba ginagawa natin? 2 paan natin. Ang assurance ng Diyos, fear not. Ano pa? I am shield. I am your shield. Fear not, go. I am your shield. Bakit hindi tayo makago? Natatakot tayo For example, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Ay, hindi po ako dyan pwede, pastor. Ayoko po. Wala po akong alam. Nang nilabas po tayo sa mundo, wala tayong alam. Lagi ko itong sinasabi sa mga kasamahan ko, ang mga tao ko po na, pag nililipat ng pwesto, sasabihin, wala po akong alam dyan. Sabi ko, nung nilabas ka ba sa mundo, anong alam mo? Wala, di ba? Saka ka lang natuto ng ABC habang ikaw ay lumalaki. Dito, nung pumasok ka, wala ka ring alam. Although nang galing ka sa ibang company, iba yung ginagawa doon. Iba yung gagawin dito. Wala kang alam. Bakit ayaw mo magpalipat? Sasabihin mo sa akin, walang alam. Nung dumating ako dito, wala din akong alam. Pero dahil nagsumikap akong malaman at may nagturo naman sa akin, kaya may alam na ako. Ganon din po sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Pag sinabing, ikaw, tinawag ka para ka mag-MC. Wala naman talaga tayong alam Nakakahiya kaya lalo na sa live stream. Di ba, Ate Jane, Ate Sol? Pag live stream po, nakakahiya. Yung parang kinakabahan kasi daming nanonood Kahit nga yung ganito lang di ba? Pero dahil, sabi ng Diyos, fear not, no ba? Go. Amen po ba? Amen. So pag lumalakad naman tayo sa iba, kahit anong persecution, pine-persecute ka ng mga kaibigan mo kasi, ay, ano ba yan? Huwag ka na dyan, ang corny. Hindi ka na makakasama sa aming pagjajami. Di ba? Naririnig, lalo especially sa mga kabataan. Kasi yung trend ng mundo ngayon, ibang-iba noon, di ba? Sa atin, ang atin lang gala, ang amin lang pong gala noon, papalakpak, madaling araw, ibig sabihin magja-jogging kami. Yon ay benefit of our, physical. Papalakpak o kaya babatuin yung bubong. Yan po yung senyalis namin. Yun po ay merong katuturan. Kami ay napapalakas ang katawa, hindi po yung tulad ngayon. Ang mga kabataan, di ba? Ay, ano ba yan? Sasali ka dyan ng corny. Hindi ka na makakaganito, hindi ka makakaswim, yan. Di ba po sa mga kabataan, iba yung trend ngayon. Pero ang sabi ng Diyos,
sa mga persecution na gagawin sa atin ng ating kaaway, I am your shield. Di ba? Di ba po? Siya yung shield natin. Siya yung kahit anong masasakit na ibabato sa iyo ng kaaway, tatalbog niya. Hindi naman po ibig sabihin ng tatalbog. Ibig sabihin, ma-overcome mo yun. Ma-overcome natin lahat ng persecution na ating pong marireceive. Ang sabi nga di ba po, kung dun sa Joshua, merong Book of Works. May sinasabi, di ba si Pastor Ding, may Book of Works. Yung reward natin, ano po bang reward natin sa langit? Crown of life, di ba po? So kung wala kang ginawa, huwag kang mag-expect na meron kang, anong nakasulat sa Book of Works? Di ba po? Anong nakasulat doon? So wala kang isusulit sa Diyos. Kung ikaw ay natakot sa mga kalaban, dahil nandito po tayo talaga sa fallen world, kaya wag nyo i-expect na lahat ng nasa paligid natin ay kaaya-aya. Amen po ba? Amen. So, under po ng go, meron po tayong subpoint. Dito po, go, follow God's voice. Meron po tayong subpoint. Ang sabi po dyan, be attentive and listen carefully. Sabi sa verse 4 and 5, and behold, the word of the Lord came to him, this man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, look toward heaven and number the stars. If you are able to number them, then he said to him, so shall your offspring be. Be attentive and listen. Sa paggumo, maging alerto ka. Pakinggan mo mabuti yung sinasabi ng Diyos. Bakit po? Ano pong unang sinabi ni Abram sa Diyos? Sige po, ang sabi po ni Abram, oh Lord God, what will you give me? For I continue childless. Yan po tayo. Ayoko po, pastor, kasi mahirap yung nahihirapan po akong humarap sa tao. Hindi po ako makapag-communicate. Kung hindi po siya naging attentive, naging alerto, ang sabi ng Diyos anong sabi ng Diyos? This man shall not be your heir. Ang sabi ni, your reward shall be very great, sabi ng Diyos kay Abraham. Pero ang sabi ni Abraham, no, Lord, anin ko pa yung pagpapala mo? I continue childless. Yan tayo, sasabi, Lord, bakit ako tinawag mo? Hindi naman ako mahusay magsalita. Ayaw mo kasing pakinggan Maging alerto ka. Pakinggan mo mabuti bago ka humakbang. Humakbang ka nga, pero hindi mo inintindi. Hindi mo inuunawa. Meron pa akong sinasabi, Abraham. Ang sabi ng Diyos, this man shall not be your heir, your very own son. Di ba po? O ang sabi ni Abraham, no Lord, I continue childless. Wala naman akong anak, ba't mo pa ako pagpapalain? Ang sabi ng Diyos, no. Sarili mong anak, ang ibibigay ko sa'yo, pakinggan mo kasi muna bago ka humakbang. Maging alerto ka kasi sa sinasabi ko. Hindi yung humakbang tayo, baka mamaya mali. Ang moves natin, tayo lang pala mga kapatid. Yung ating lang palang strategies ang ating kasi na-excite tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hindi natin inintindi o pinakanggang mabuti ang sinasabi niya. Kung hindi siya nakinig, kanino niya ibibigay yung mana niya? Ang napakayaman ni Abraham. Sa kanyang alipin. Sabi ng Diyos, no, Abraham, your very own son shall be your heir. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos, ganun din po, pakikinggan natin, magiging alerto tayo, magiging watchful. Sabi nga be watch and pray. Diba? Maging alerto tayo, lagi tayong handa. Pakinggan mo yung sinasabi ko, hindi lang very own son. Aba, ang sabi ng Diyos, sige, kung kaya mong bilangin ang mga bituin sa langit, syempre hindi niya kaya yung bilangin. Wag mo nang bilangin, yan ang magiging lahi mo. Ganyang kalaki ang magiging
Parang isang bansa na yun. Pag nakita yun, buong mundo. Yan ang sinasabi ng Diyos na blessing. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Your reward shall be very great. Tapikin niyo po. Sige po. Kasi medyo ano na eh. O, di ba? Yan po. Sabi po sa Malakay chapter 2 verse 2, if you will not listen, if you will not listen, if you will not take it to your heart, to give honor to my name, say the Lord of hosts, then I will send the curse upon you, and I will curse your blessing. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to your heart. Ayan ang sinasabi ko, mga kapatid. If you will not listen, kahit sa mga kabataan, sa mga parent, if you will not listen sa kanilang mga advice, sa kanilang mga pagdidisiplina, instead of blessing, curse ang makukuha nyo. Why? Yung parent, ang representative ng Diyos sa lupa, to guide, to mold, to protect you, mga kabataan. Sa church, if you will not listen to pastor, at yung inyo lang gusto ang gagawin, instead of blessing, curse ang makukuha nyo. Di ba po? Kasi hindi nyo tinatanim sa puso. Sabi, if you will not listen, if you will not take it to your heart, hindi mo sinasa puso lahat ng katuruan ng Diyos. Sabi nga di ba? Paano mo maano yung temptation? Sabi, di ba po, ang turo ni Pastor Ding, kung nanood tayo ng Bible study nila sa Joshua, yung sin, si devil, hindi niya kayang gumawa ng sin sa atin. Ang gagawa ng sin tayo. Bakit po? Tayo yung nag-act. Tayo yung humakbang. Bumulong siya, nagbigay siya ng idea. Ang kaya niya lang ibigay, idea na sinuswitch sa magandang pakinggan. Sinuswitch niya lang yung idea. So, maganda sa'yo. So, yun ang susundin mo. Ikaw ang gumawa ng sin. Hindi sa kanya nagmula ang sin. Ikaw ang gumawa ng sin. If you will not listen to your pastor, sa pagtutuwid sa atin, instead of blessing, curse ang makukuha natin. Bakit? Ang Diyos, pinili ang mga pastor, mga man of God, para tayo turuan in spiritual aspect. Kasi ang hantungan natin ay sa langit. Dito sa lupa, sino po? Siyempre, parent, mga elders, mga pastor. So, sa mga kabataan, if you will not listen to your parent, maliligaw kayo ng landas. At huwag niyong sasabihin, dahil kayo ay mas mahusay na talaga kayo ngayon. Aminado na kami doon. Wala na kaming magagawa. Talagang mahusay kayo sa larangan ng, dito, sa, academics, saan pa? Technology, talagang mahusay kayo. Wala na kaming magagawa. Kasi nandyan kayo sa time na kung saan dinivelop, na-evolve yung technology. Pero, it is not the reason kung bakit kailangan yung mas taasan ng inyong mga parent. Naunawaan po natin, you must respect your parents, even the elders, kahit hindi nyo kamag-anak. Sapagkat ang Diyos, anong sabi? Yung ikinakount ng Diyos, ang reward. Originator ng reward galing sa Bible. And galing yun sa Diyos. Diba? And every good works, you have done something good, God counted it. Amen po ba? Kinakount yan ng Diyos. Kung may tara sheet, itatara o isa. Very good ka ngayon, isa, gawa, dalawa. Ginagawa ko sa company kasi tara sheet kinakount ng Diyos. Isinusulat sa book of works, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kung wala kang ginawa, walang nakasulat. Zero in the end. Zero. Pila ka na. Anong name mo? Bokya, zero. Anong reward mo? Di ba po? Kaya sa mga kabataan, mahalin nyo ang inyong mga magulang
hanggat buhay sila. At pag may pagkakataon na kayong may pagkakataon nyo nang sila ay bigyan ng reward, yung reward na sinasabi o token o anuman yan, pagpapasalamat, gawin nyo habang buhay. Pagpatay na, sayang lang yung pagpapasikat nyong pagpabagandahin ng kanyang puntod. Wala na po yung appreciation. Di na niya yung mababaon sa kanyang pag-alis. Ngayon, kayong mga naner mo na ba ako? Kayo habang buhay, pasalamatan nyo. Yung time na kasama nyo sila, ibigay nyo. Kung meron na kayong kakayahan, treat them. Diba? Treat nyo. Kinakount yan ng Diyos at kinakount yan ng magulang nyo sa kanilang puso. Amen po ba? Kaya huwag nyo pag first sahod, bibili agad ng for your own, no. Isipin nyo, yung parent nyo. Hindi naman sinabi, ibigay lahat eh. Wala naman parent na gano'n na akin na buong sahod mo. Hindi naman, alam naman nila. Parent din ako, alam yon. Kaya pag ikay sumahod, bili mo isang damit, kahit 100, ikukwento ka niyan sa kahit sinong kakilala niya. Binili ako ng anak ko ng ganito, Di ba, Ate Che? Ikukwento na nila yan kasi nandun niya sa puso nila. Hindi yan nawawala. Amen po ba? Amen. So kapag gumagawa tayo sa ubatsan ng Diyos, pagmamalaki tayo ng Diyos, di ba sabi nga ng Diyos kay Satanas, di ba? Nakita mo ba yung anak kong si Job? Ibig sabihin, pinagmamalaki ng Diyos yung lahat ng mabubuting ginagawa natin sa ating kalaban. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. So, ayan po. Ang sabi, ito po yung pangalawang subpoint. Go follow God's voice. Believe in God's promise. Maniwala ka kasi. Baka kasi, di ba sabi dito sa verse 6, and he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Nanampalataya si Abraham sa Diyos. Nanampalataya siya sa salita lamang. Di ba? Wala ka namang nakitang ibinigay ang Diyos pa. Di ba? Protection. Nanampalataya siya. Nabibigyan siya ng protection ng Diyos. Fear not. Kinomfort siya. Assurance. Akong bahala sa'yo. Kahit sino pang kaharap mo. Mag-share ka. Kahit sino pang kaharap mo. Manager. Kung sino pa man yan. Tiklop yan pag sa harap ng Diyos. Pag nagkwento ka tungkol sa Biblia, tiklop ang mga may tataas. Bakit? Hindi nila yan inaalam eh. Mamamangha pa nga sila eh. Pag nagmi-meeting po ako sa mga kasamahan ko, syempre, ang unang imi-meeting ko tungkol sa trabaho, ipapasok ko yun. Magugulat sila eh, kasi hindi nila talaga alam. Matatanda na sila. Sabi ko, may mga pangakuan Diyos sa atin. Kung wala kang pangako sa puso mo, pangako ng Diyos sa puso mo, anong paniniwalaan mo? Kung wala kang napapakinggan at kung ano lang ang iyong pinapakinggan, anong mananatili sa puso mo? And he believed in God's promise. Abraham, naniwala siya sa pangako ng Diyos. Sabi, Abraham, fear not. Naniwala siya. Bakit po? San po ba tinawag siya ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, bakit po he believed in God's promise? Ako ang kumuha sa iyo sa Ur. Ibig sabihin, nakaalis na si Abraham. Naglalakbay na siya patungo sa lupang pangako. Amen po ba? Tayo, nakago na tayo mga kapatid eh. Nandyan na nga kayo eh. May step na kayo. Naka-step forward na tayo mga kapatid. Sabi ng Diyos, fear not. Go no ba? Eto na ako, nagsasalita. Bagamat ako ay kinakabahan. Pero sabi ng Diyos, fear not, no ba? Go! Eto na po ngayon ako, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Maniwala tayo sa pangako ng Diyos. Huwag tayong magdadalawang isip. Bakit po lahat po ng pangako ng Diyos nagkakatotoo? Nung panahon po ng pandemic, na nabadi ba sa atin ng iba? Sabi ng Diyos, fear not. Bagamat ang umiiral sa panahon ng pandemic, fear. Pero sabi ng Diyos, fear not. Huwag niyong problemahin ang pagkain niyo. Siyempre, ang Diyos gumagawa yan ng paraan. Yung mga leaders,
leaders ng bansa, leaders ng community, yung mga leaders, representative yan ng Diyos. Kung sino man ang leaders natin, whether you like it or not, you must respect and support them and pray them sapagkat sa panahon ng pandemic, di ba, kumilos sila? Amen po ba? Amen. So ganun po, sabi, fear not, go. Believe in His promises. Wala ka ibang paniniwalaan. Kung wala namang promises, walang word of God, anong promises ang nasa puso mo? Pag tinest tayo ng Diyos, umarap. O ano mo ngayon, Bible verse? Ano yung promise ko sa'yo? Pagdating mo sa unahan, sabi mo, ay siya, pokya ka na naman. Wala ka palang, anong paniniwalaan mo? Wala ka namang word of God sa puso mo. Pagpila mo, anong Bible verse mo? Sabi mo, Panginoon, you never leave me, nor ayan po, for with God, nothing will be impossible. Ayan, binigyan ko na kayo, nandan. Oh, anong Bible verse na pinapaniwalaan nyo? Pagharap nyo sa Panginoon Diyos. Sabi nyo, Lord, John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son. Sino man maniniwala sa Kanya, ano po? Kakaroon. O, meron na kayong Bible verse. O ngayon, sige nga, tapakin nyo ang inyong mga katabi, anong Bible verse mo? O, di ba? Ano paniniwalaan mo ngayon? Si Abraham naniwala sa Diyos kaya itinuring siyang, righteous man ng Diyos. Ngayon, haharap tayo sa Book of Works. And then, wala ka namang pinaniwalaan, wala ka palang Bible verse. Mga kapatid, pag uwi, umpisahan nyo na. Baka kayo, humarap sa Diyos, wala kayong Bible verse. Pagharap nyo sa Diyos, ano bang Bible? Ay, ito pala, tama-tama, binigay ni Ate Nova. And God is able to make all grace. Di ba po mga kapatid, ano pa? Blessed is the man who take refuge in Him. Na naniniwala sa Kanya. Lord, sabi mo, you are our stronghold, our refuge, our Redeemer. Nasan pong Bible verse yun? Di ba? Umpisa nyo na. Pag uwi nyo, may assignment kayo, mga kapatid. Pagpila nyo, sa harap ng Diyos, anong Bible verse mo? Wala pala tayo. Bible. Ano yan? Believe in God's promises. Yung promise ng Diyos, wala naman pala sa puso nyo. Wala tayo. Ano nga yung paniniwalaan nyo? Si Abraham, naniwala siya sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, kailangan meron tayong Bible verse at paniniwalaan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ito po, sabi po sa Psalm 34 verse 8, ayan po, isang Bible. Oh, taste and see the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Amen po. Tingnan natin. Ngayon, lasipin natin yung kabutihan ng Diyos. Yung that the Lord is good. That the Lord is good. Bakit po? Kasi nandiyan kayo, may buhay na taglay. Nakakarinig kayo. You are blessed. Dahil nakakarinig kayo ng salita ng Diyos. In other country, this is restricted. Di ba po? Bawal na bawal to. Kaya habang independence ang ating country, you are very blessed. Tayo ay nasa bansang malaya. Malayang makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Di ba ito, pinagbabawal to, makakita lang ng Biblia at merong mga umpukan, nagpe-pray about Christianity, about Christ. Bawal po. Pero dito, lasipin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yung pagising nyo, you are blessed. Amen po ba? Amen. So, eto po, sabi ni Joyce Meyer, eto po, we need to do what we can do and let God do what we cannot. Sabi, fear not, Nova, go! I am your shield, go! Gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin. Yung tingin mong best. Yung tingin mong naibigay mo na ang lahat. Yung skill, knowledge, effort, money, time.
Fear not, go. We need to do what we can do. Kung hindi ka nag-go, ano pong, wala tayong hakbang. Pero ang sabi, we need to do what we can do. Lahat ng kaya mong gawin, gawin mo na. Yung best mo, kung ikaw ay may skill, meron kang talent, na tumugtog, iserve mo sa Diyos. Kung may talent ka, brilliant ka, matalino ka, paggamit mo sa Diyos. Turuan nyo kami mag-English. Di ba? Turuan nyo kami. Turuan nyo kami kung paano. Kung meron kayo. And let God do what we cannot. Huwag mo namang ipilit kung hindi mo na kaya. Let God do what we cannot. Yung hindi na natin kaya, hayaan natin ng Panginoon ng kumilos. Ibig sabihin, meron siyang gagamiting ibang tao para sa mga bagay na hindi mo kaya. Yung iba na. O kaya ipapatrain ka. Hayaan natin ng Diyos. Pero yung hanggat may kakayahan ka, gumawa sa ubasan ng Diyos, do it, mga kapatid. Kumilos ka. Go! Bakit po laging sinasabing go? Action word po yun. Go! May pagkilos, bago ang reward. Merong pagtatrabaho, bago ang sweldo. Diba? Sa lahat ng effort, merong kilos. Go! And hayaan natin ng Diyos ang kumilos, gumalaw sa mga bagay na nahihirapan tayo. Huwag nyo nang ipilit. Merong mga tao na binigyan doon. Diba po? Amen po ba? Amen. So, matatapos na po tayo. And then, sabi po dito, God rewarded Abraham for his action. Meron po tayo. Proverbs 16:7. When a man's way please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Ayan po. Yung nagpe-persecute sa atin. Yung kung ang ways ng ating buhay, ang ating pamumuhay ay nakaayon. Yung ways natin sa maganda, sa paningin ng Diyos, nalulugod siya. Alam natin na hindi tayo nagkakasala, sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Even our enemies to be at peace. Ibig sabihin, yung mga nagpe-persecute sa atin, one day, kasama nyo na dyan mga kapatid, sa inyong upuan. Amen po ba? Amen! Even yung ating mga ayaw sa atin, makakasama natin. Matatanggap tayo bilang tayo. Dati kaya, ang tawag lang nila sa akin, kung ano yung pangalan ko. Ngayon sa company, ang tawag sa akin, ng mga bisor. Minsan, manager, ang tawag sa akin, Sister Nova. Sister Nova, pray. Sasabihin ng manager, Sister Nova, o kaya nung supervisor, Sister na ngayon. Marami na silang natawag sa akin, sister. Hindi na pangalang Nova. Di ba po? Amen. Ganun po yon. And then, sabi po dito, God rewarded Abram for his action for obeying God's voice. Merong reward si Abram. And meron din tayong reward in every action. In every something good na ginawa natin sa ating pagpupunyagi, sa ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos, may reward. Di ba kayo mga parent, nire-rewardan nyo yung inyong mga anak? Tama po ba? O minsan ang anak talaga nahingi ng reward. Mami, ako'y honor ako, reward. Pero hindi, di ba po? Kung tayo nga mga magulang nagbibigay ng reward sa ating mga anak for being a good na mga anak, di ba? Binibigyan natin, masunurin, achiever, pagmamalaki nyo pa yan. Kahit nga yan kinder, sasabihin nyo, ay, ano bang tawag sa mga kinder na bata, yung dati? Yung award nila? Ano po yung award na binibigay sa mga batang maliliit? Dati, mabuting bata ba? Ano po ba yon? Huwarang bata. Kahit nga yung maliit, kinukwento, hoy, huwarang bata yang anak ko. O, di ba? Tayo lalo. Tayo ay nagbibigay ng reward sa ating mga. And God give reward to
each of everyone. Bibigyan tayo ng Diyos. God rewarded Abraham for his action, for obeying God's voice. Ano pong reward? Ang binigay kay Abraham? Having a son. Si Abraham po, childless. Sabi niya, Lord, ano naman gagawin ko if I continue childless? Wala siyang anak noon. Pero, nag-award ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos, di ba, sa verse, this man shall not be your heir, your very own son. Yan ay pangako lang. Sabi kanina, pag binalikan nyo, and he believed in God's promise. Ang sabi ng Diyos, your very own, this man shall not be your heir, your very own son. And he believed in God. Yon ay pangako pa lang. Dito, God awarded Abraham for his action, for having son. Dito sa verse na to, it is a promise of God lang. Ang fulfillment nito, makikita nyo sa verse 21, 1-2. Yang pangakong yan kay Abraham, sinabi ng Diyos, magkakaanak, yung anak niya ang siyang magiging tagapagmana. Sa verse 6, this man shall not be your heir, your very own son. That is the promise of God. Covenant of God yan kay Inulit niya yan. Inulit niyang Diyos yan kay Abraham. Nire-remind, baka kasi nakakalimutan. Minsan, sa tagal na inaantay, nire-remind yan. Gumamit ang Diyos ng 3 anghel. Diba? Diba po? Sa verse 18:10, may 3 anghel. Sinalubong ni Abraham. Ang pangako ng 3 anghel, magkakaanak siya sa susunod na taon. Ganitong panahon, babalik ako, may anak ka na. Promise yun ng Diyos. Second time, ni-remind. Pinaulit niya kay baka kasi, hindi na, minsan ganyan po tayo. Inaantay natin yung reward, ang tagal. Naiinip tayo, ni-remind ng Diyos. Ang fulfillment na nagkaroon siya ng having a son is sa verse 21, 1-2. Si Sarah ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niyang Isaac. Amen po ba? Amen. Yung fulfillment. Reward yun. Yun yung very great reward para sa isang tao, sa isang magulang, sa isang mag-asawa na hindi nagkakaanak. Hindi po ba reward yun? Yun ay napakalaking blessing. Ang sinasabi ditong usual very great reward, it is a blessing. Equivalent niya, blessing. Yung reward. Having a son, nagkaanak siya, yun na yung magiging tagapagmana. At doon na tayo nang galing, di ba po? Sa ating ninunong si Adan hanggang sa nandito na tayo. Hindi na natin bibilangin kasi 2,000 years ago na po. So yung fulfillment, pinaniwalaan niya ang Diyos Naganap, nagkaroon ng fulfillment sa Genesis chapter 21, verse 2. Award. Ano pong inaantay nating reward? Kung wala naman tayong pagkilos, action, pagsunod sa tinig ng Diyos. Di ba po, 3 ang naririnig nating tinig, sabi ng ating pastor sa kanyang turo, sa Bible sharing nila, sa Joshua, di ba po, Ate Sol? Voice of man. Una, voice of God. Pangalawa, voice of devil. Pangatlo, voice of man. Voice mo, tinig mo. Ang sinunod niya, for obeying God's voice. Having a son. Napakalaking reward. Very great talaga yun. Dahil lahat ng tao, lahat ng mag-asawa gusto magkaroon ng anak. Sasabihin pa nila, siyang magtataguyod sa aking paglaki. O di ba po? Aba, napakaswerte ni Isaac, hindi siya ang magtataguyod. Siya ang magre-receive ng kayamanan ng kanyang ama. Amen po ba? Amen. Malapit na po tayo matapos. And then, God rewarded Abraham for his action, for obeying God's voice. Pangalawa po, having a peaceful and long life. Sa verse 15, makikita nyo yan.
Ang sabi po dito, as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in all a good old age. Sa Tagalog, maunawaan nyo ang maganda. At siya'y binigyan ng mahabang buhay, ng kapayapaan, at siya ay namatay ng may kapayapaan. Pag mahabang buhay na at peace, hindi pa po ba blessing yon? Amen. Ang gusto nga ng tao lahat ngayon magkaroon ng mahabang buhay. Di ba po? Lahat yan. Sige, ikaw na lang ang matira habang buhay. Kami sa piling ng Diyos. Pero si Abraham, meron siyang kapayapaan. Namumuhay siya ng may kapayapaan. At namatay siyang payapa. Napakasarap po nun. Mamatay kang payapa. Walang sakit, wala ka ininda, natulog ka lang after nun. Wala na. Ganun po ang nireward sa kanya ng Diyos. Binigyan siya ng peaceful life. At binigyan siya ng mahabang buhay. Hindi po ba award yun? Di ba po? Amen. So, wag po kayong mag-alala. You are blessed for more. Amen po ba? You are blessed for more. And if you are blessed for more, your reward shall be very great. Amen po ba? Amen. Nasa conclusion na po tayo. Para po mukhang gutom na tayong lahat. So, sabi po dito, in conclusion, listen to God's voice. Wala nang ibang pakikinggang tinig. Wala na pong iba. Kaninong tinig ang pinakinggan ni Abraham? Kay God. Diba? God's voice ang pinakinggan niya. Listen to God's voice. Go and believe in Him. Pag pinakinggan nyo, be attentive and listen carefully. Diba? Kung hindi siya nakinig mabuti, ang kayamanan niya, wala na. Nandun na sa kanyang alipin. Naging attentive siya. Listen to God's voice, then go. Go! Go! Sapagkat, sabi niya, fear not. Go! And believe in Him. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka sa kanyang pangako. At lagyan mo ang puso mo ng pangako ng Diyos para meron kang paniwalaan. Pag wala sa puso mo na pangako ng Diyos, wala. Paano ka maniniwala? Go and believe in so that the very great reward will be yours. Hindi yan magiging iyo kung hindi ka go. Di ba po? Kung wala kang paniniwala, kung wala kang salita ng Diyos, hindi ka maniniwala. Wala kang reward. Wala kang isusulit. Walang pagbukas ng Book of Works. Wala. Bakante. May pangalan, pero wala. Walang pagtatrabaho. And now you are proud to say, lahat proud to say, I'm living now in my great reward. Amen po. Amen. You are proud to say, I am living now in my great reward. Amen. Di ba po si Tessera, kilala natin? She's living now. Di ba po, ang sabi niya nung pumunta siya dito, yung mga nawala sa kanya, binibigay ng Diyos nang umuwi siya dito. Lahat, libre na. Ang Diyos na ang kumikilos. Yung mga bagay na nawala sa kanya, pinabalik ng Diyos. So, are you living now in a great, very great reward? In your reward, ano pong inaantay natin sa ating mga reward? Ano pong expectation nyo? Very great ba? Great lang? O reward lang? Dapat a very great reward. You are living now in a very great reward. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating sa Diyos po ang kapurihan. Sige po, sa pagtatapos po natin, tayo po ay manalangin, ating ipagpasalamat ang kanyang salita. Panginoon Diyos, salamat po sa pag-aaral namin ngayong umaga. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, sapagkat pinaunawa mo
na sa aming paghakbang, may kaakibat ka, Panginoon, na pangako. Tulad po ng aming amang si Abraham, humakbang siya, nakinig siya, meron siyang action na ginawa, pinakinggan niyang mabuti, inilagay niyang mabuti ang iyong mga salita sa kanyang puso, kung bakit siya nanampalataya, nanatili ang iyong mga pangako sa kanyang puso. Lord, naniniwala kami na ang reward, na ang mga blessing dito sa lupa, makakamtam namin sapagkat sinabi mo yan, Panginoon Diyos. Sinabi mo yan, O Lord God. At yung crown of life, alam namin, Panginoon Diyos, mapapasa amin yan sapagkat yan yung binibigay mong reward sa tapat at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, salamat po sa pangako mo na meron kaming very great reward sa hinaharap. Hindi nawawalan ng saysay ang aming pagsunod sa iyo, Lord God. Sapagkat sa dulo, Lord, nandun yung very great reward. At ang mga pangako mo na sa aming paghakbang, nandun yung comfort, nandun yung assurance. Lord, salamat sa araw na ito. Napakabuti mo po sa amin. Sapagkat ni-remind mo na we are blessed, O Lord God. We are blessed for more and a very great reward ay mapapasa amin. Salamat, Panginoon, sa pangakong ito. At ang lahat po ng mga kapatid ko na nasa live stream, narito, Lord, ibuhos mo po ang masaganang pagpapala. Hindi lamang po sa pinansyal, maging sa kagalingan, maging sa wisdom, kahusayan, skill na meron sila, Panginoon Diyos. Buhos mo more and more, O Lord God. At ito, Panginoon Diyos, kung meron na kaming mga skill, knowledge, gamitin namin to upang yung reward na ibibigay mo sa amin, Panginoon Diyos, ay hindi mawalan ng saysay. Salamat po sa presensya ng banal na Espiritu na siyang kumilos, nagministeryo sa amin. At sa buong oras, Panginoon Diyos, nakasama ko ang aking mga kapatid na nasa live stream at nandito sa iglesyang ito, Lord, aking pong pinagpapasalamat. At ang masaganang pagpapala, Panginoon Diyos, na ibinuhos mo na mula sa langit patungo sa aming mga kaban, ito ay magaganap, Lord. Salamat po na marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. So,